Isiniwalat ng testigong si Roderick Wamil mula sa Commission on Audit o COA na minsan na silang nagpulong ng abogado ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial na si Michael Poa. Bago maging miyembro ng defense team, dating Undersecretary at Chief of Staff si Poa ng Education Department na pinamunuan ni Duterte mula 2022 hanggang 2024. Giit ni Wamil, September 2023, pinatawag siya sa isang meeting kasama si Poa, si Office of the Vice President, Chief of Staff Zuleika Lopez at ilan pang tauhan ng COA. Aniya, pinatawag siya dahil siya ang responsable sa pag-audit ng confidential funds ng OVP at DepEd. Hindi niya na raw maalala kung sino ang nag-organisa ng pagpupulong. Pero ang natatandaan ni Wamil, nagtanong sina Poa at Lopez kung ano ang requirements at proseso ng COA sa liquidation ng confidential funds. Sinabi din po ni Assistant Commissioner Nilda Claros na in case merong makitang findings during the audit, ay mag-i-issue po ng AOM. Okay. Nung sinabi ng Assistant Commissioner, basahin niyo na lang yung joint circular. Ano naman ang response nila? Well, they asked po if instead of an audit observation memorandum in case may audit findings, ay audit query na lang po yung i-issue sa kanila. Ani Wamil, hindi pinagbigyan ng COA ang hiling na audit query dahil wala naman ito sa probisyon ng joint circular ng iba't ibang ahensya ng gobyerno o yung pulisiya na kanilang sinusundan. Sa halip, nag-issue raw ang COA ng Audit Observation Memorandum o AOM hinggil sa liquidation ng confidential funds. Ang AOM ay isang written notice para ipaliwanag ng isang opisina ang nakikitang kakulangan ng COA sa isinagawang audit. Sa re-cross-examination ng defense, iginiit pa ng testigo na ang umunoy hiling ng mga tauhan ni Duterte maihahambing sa paghingi ng exemption sa proseso. Ni minsan ba humingi ang exemption sa inyo ang Vice Presidente sa audit ng kanyang confidential funds? Actually, nag-request po na kung pwedeng audit query na lang Opo. yung i-issue instead of Opo. AOM. So But hindi parang po exception exemption. po yun dun sa provision ng joint circular na AOM yung i-issue. Bagay na itinanggi naman ni Poa. Definitely not. That was not on the table. You cannot ask for exemption. That's the point. And about that audit query, I think the intention was na kung mayroong clarification, baka pwedeng audit query muna, parang ganun. Binatikos sama ng prosekusyon ang pagpupulong. Ayon kay House Prosecutor Terry Ridon, wala sa lugar na makiusap ang OVP at DepEd staff na kung pwedeng hindi na mag-issue ng AOM. It is improper makapal yung mukha nung pong mga tao na nag-request po nito. They tried to influence the agency instead of issuing an audit observation memoranda for both the OVP and the Department of Education. They wanted a slap on the wrist. An audit query memoranda lang po. Sa AOM na inisyu laban sa DepEd sa iba't ibang quarters noong 2023, maraming napuna ang auditor. Kabilang dyan ang hindi raw pagsumite ng documentary evidence para sa confidential expenses at pag-aproba ng isang undersecretary sa disbursement voucher na ayon sa testigo, labag sa probisyon ng joint circular. Nabanggit din ni Wamil ang paggamit ng pondo sa mga bagay na hindi naman daw pinapayagan ng pulisiya, gaya ng maintenance and other operational expenses o MOOE. Walang reference sa confidential funds at sinabi mo earlier itong MOOE, maintenance and other expenses are dapat kasama sa regular funds, hindi confidential funds, Mr. Witness. Yes po, ma'am. General Appropriations Act FY 2023, klarong-klaro po na ang confidential, intelligence, and extraordinary expenses is under maintenance and other operating expenses, which is the MOOE. Pero if I may clarify lang po kasi, Yes po. yung MOOE kasi is very broad. So Yes hindi po. lang confidential fund yung covered niya. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand Lance Mexico, Newswatch Plus. Ng mga cheque